Hi guys! Good morning. Kanina ko pa talaga iniisip kung ikukwento ko ba to o hindi. Kasi wala lang. Hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam kung paano to sisimulan. Kasi parang nahihiya din ako somehow. And meron ding bumubulong sa akin na ikwento ko tong bagay na to. Hindi para kaawaan. Hindi for awareness. Ganun. Sorry ha, medyo maingay yung fan. So, ayun na nga. Ang dami kong masyadong sinasabi. By the way, sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Kay. Meron akong tatlong anak. Ito na nga yung kwento, yung chika, ganun. Gusto nyo to, yung mga chika-chikang ganito eh. Noong April, paano pa? Nagkaroon ako ng lagnat, guys. Para sa akin, parang normal na trangkaso lang siya, ganun. So, yung lagnat na yun, may kasama siyang sore throat, ganun. So, feeling ko talaga, parang normal lang siya na trangkaso. And naisip ko pa nga guys na baka kaya ako nagkakasakit dahil masyado kong naabuso yung katawan ko nung may pasok pa yung mga bata. Paano ko ba sasabihin? Feeling ko guys, parang sinasabihan ako ng katawan ko na mag-rest din ako kasi nung mga time na may pasok yung mga anak ko, kada pakiramdam ko ay magkakaroon ako ng sakit. Hindi ko siya pinapansin guys. Agad-agad ko siyang iniinuman ng gamot. Kaya tinutulog ko siya ng maaga. Gano'n yung ginagawa ko. Hindi ko siya talaga pinagtutuunan ng pansin. So, nung mga time na nagkalagnat na ako, sabi ko sa sarili ko, ano lang to, trangkaso to. Baga, since bakasyon na yung mga anak ko, wala nang pasok sa school yung mga bata, parang sinasabi na ng katawan ko na magpahinga na rin ako, mag-rest din ako, ganyan. Akala ko talaga ay siya'y normal na trangkaso lang. So, ang ginawa ko, uminom ng gamot, as usual. Hindi ako nagpa-check up sa doktor kasi hindi naman din ako mahilig magpa-check sa doktor pagka mga lagnat-lagnat lang. After 4 days, si lagnat, gumaling. Itong tonsillitis ko naman ay umabot ng 1 week. Hindi ko na talaga naisip na magpa-check up doon sa tonsillitis na yun, guys. Dahil nga, day by day, umu-okay naman yung pakiramdam ko. Since magaling na nga ako, bumalik na ako sa pang-araw-araw kong ginagawa sa buhay. Balik na naman sa pagiging talande, gala. May lang, joke lang. Wala nga akong sakit eh. Bumalik na ako sa everyday routine ko, guys. Ganon. After ilang araw, naisip na naman itong asawa ko na, ito kasi, lagi kasing ganyan eh. Sinisi. Naisip na naman nung asawa ko na mag-celebrate doon nito si Mother's Day. Ngayon, ito na naman. Diyos ko po. Okay ako bago kami pumunta doon sa hotel na yon. Kapag nandun kami sa hotel, okay ako. Yung maghapon ko, okay na okay ako. Wala akong nararamdaman and all. And hindi ako nag-expect na magkakaroon ako ng sakit ulit. So, ito na nga. Nung gabi, nag-aya pa yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, Love, shot-shot tayo dito sa may gilid daw ng pool. Nung mga time na yon na umuo ako, nafe-feel ko na para ba akong wala sa mood uminom. Pero dahil sa kagustuhan kong sabayan yung trip ng asawa ko that time, umuo ako. Bumili ang asawa ko ng 3 San Mig Light. So, isa sa akin, isa sa kanya, at isa doon sa kapatid kong babae. After namin uminom, sabi ko sa asawa ko, akyat na kami. Kasi akala ko, nalasing ako doon sa ininom namin. Akala ko lang pala yun. Yun pala guys, yun na yung start na magkakaroon ako ulit ng sakit. Pag akyat namin doon sa room, nagulang ako, and then nagbihis, sumiga na kaagad ako. Pagkagising ko ng umaga guys, sobrang, alam mo yung feeling na magkakaroon ka ulit ng tonsillitis? Ganon yung napifeel ko that morning. So ang ginawa ko, after mag-breakfast, naligo na kagad ako and uminom ako ng vitamin C. Tapos inunahan ko na, uminom din ako ng paracetamol that time. Tapos, yung check-out namin sa hotel is 12 noon. So, mga 9, parang iba na, lumalala na yung pakiramdam ko. From dun sa pakiramdam na magkakaroon ng tonsillitis, ang napifeel ko na that time guys, is parang medyo sumasakit-sakit na yung sentido ko, ganyan. Tapos sumasakit na yung mga tuktok ng ulo ko, ganun. Basta iba na siya. And then sabi ko dun sa asawa ko, sabi ko, love, parang magkakasakit ata ako, ganun. Kasi ang plano namin, after namin mag-check out, ay punta kami sa mall.
Sabi ko sa asawa ko, "Wag na kaya tayo lang mag-mall." Kaya lang, ang ini-insist niya sa akin ay hindi pwede. Kailangan nating bumalik ng mall kasi 'di ba nga sabi niya sa akin, sabi mo may gusto kang bilhin para sa sarili mo, gano'n. Eh, since Mother's Day na nun kasi Sunday na. Sabi ko, sige, eh, hindi ko naman alam na meron pa siyang mga pagganap-ganap that Sundays. Dumiretso kami sa mall. Nung siya na yung namimili ng damit niya, parang nakikisuyo yung ate niya sa akin na pumila na daw ako doon sa cashier. Ang sagot ko, "Te, masakit na yung balakang ko, uupo muna ako." Sabi kong gano'n. Kasi guys, yung nafe-feel ko that time ay kakaiba, as in kakaiba siya. Para bang ako ay binibiyak ng paunti-unti. Yung parang pakiramdam ba na nagle-labor ka, gano'n yung nararamdaman ko sa lower back ko. And yung mga paa ko, ang sasakit ng tuhod ko, ang sakit-sakit ng talapakan ko, gano'n yung nafe-feel ko that time. Kaya nga gusto kong umupo. Okay lang yung paa ko, tolerable yung pain na nararamdaman ko sa paa ko mula tuhod hanggang talampakan. Pero yung lower back ko, hindi ko talaga siya kaya hindi ko na talaga kakayanin pagka ako pa yung pipila doon sa cashier. Tapos parang unti-unti nilalamig na ako, na pinagpapawisan ako ng malamig, na hindi ko na mawari ba. So eto na nga. So pauwi, habang nasa sasakyan kami, hindi ko na talaga kaya tumingin sa kalsada. Kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga. Like, tapos nilalamig ako. And parang antok na antok ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung antok na yon. Eh samantalang ang aga ko natulog nung gabi. And diretso naman yung tulog ko. Pagdating dito sa bahay, nag-chill ako. Sobrang lamig na lamig ako. Ang sakit ng ulo ko. Ganun yung nararamdaman ko. So sabi ko sa sarili ko, oh my God, nabinat ata ako. And then, hindi ko mawari. Ang bilis. Di ba nung morning, para akong magkakaroon ng tonsillitis. Wala pang gabi. Sobrang hindi na ako makalunok. Tapos yung sakit niya nandito lahat. Wala siya dito. Yung taas ng lalamunan ko, parang doon yung masakit na parang sinusunog. Ganun yung feeling niya, parang may burning sensation and all. Ganun. Doon sa ngala-ngala part masakit. Hindi yung, dito ha, yung parang doon sa may lalamunan mo pero sa taas na part, doon, hindi ko ma-explain, hindi ko alam yung tawag sa ganun. Basta doon sa part na yon. Pero wala akong mga kula-kulani, wala akong ganun. 'Di ba normally pag nagkaka-tonsillitis, nagkakaroon ng mga kulani. Ako wala akong kulani. Sabi ko, bakit kaya ganito yung tonsillitis ko ngayon? Sa sobrang pag-aalala ko, kasi first time ko ma-feel yung ganung klaseng tonsillitis. Parang iniisip ko, sabi ko, saan ko ba 'to nakuha? Di kaya 'to sa vape, sa kaka-vape ko? Since gano'n na nga yung nararamdaman ko at grabe nilalagnat na talaga ako, guys, wag na wag na wag na wag na wag na wag na wag niyo po akong gagayahin. Utang na loob, wag. Alam kong hindi lang ako yung gumagawa nito. Marami kayo na guilty diyan. Na wag po kayong magse-self-medication. Okay, lalo na kung alam niyong kakaiba yung nararamdaman niyo and parang bago sa inyo yung nararamdaman niyo. Wag po kayong magse-self-medication. Okay? Sa sobrang tigas guys ng ulo ko, hindi ulit ako pumunta sa doktor. Opo, hindi po ako pumunta sa doktor. Nung nagkaroon ako ng tonsillitis last year, meron sa aking nareseta na Coamoxiclav. So may tira pa po. Ang ginawa po ng auntie nyo ay tinake ang Coamoxiclav ng walang prescription ng doktor. Yeah. So yun po yung wag nyong gagawin. So nag-take po ako noon and 3 days lang ay umokay na po yung pakiramdam ko. Pero po, yung antibiotic po na yon, tinake ko siya for 5 days lang. Kasi guys, habang tinitake ko to na antibiotic na to guys, dun ko na nararamdaman unti-unti na parang nahihirapan akong lumakad. Tas ito guys, nadaliri kong to, ito na may singsing, magang-maga yan, magang-maga. Ito magang-maga na yan siya. Tas ito din na isa kong daliri, yung ring finger ko sa right hand, magang-maga na din to siya. Good thing nga ay naalis ko pa tong singsing ko bago siya tuluyang mamaga. Kasi yung pamamaga nitong right hand ko is dito mismo sa may ring. So yun, naalis ko siya, tiniis ko talaga kahit sobrang sakit niya, inalis ko siya. Pero itong singsing ko dito, hindi ko na to siya naalis. Kasi hindi na siya makaalis. Dahil sobrang dito guys, part to, sa joints mismo dito mismo sa joint ng aking
ng aking daliri siya namaga. Basta mag-i-insert ako ng picture or ng video niya, ng itsura niya. And then guys, yung palad ko, hindi ko na ito maihawak. Kasi guys, pulang-pula na siya and may nakakapa ako dito na maliliit na bukol. Doon ako na-alarma. Kasi yung feeling niya guys ay, hindi siya yung masakit na makirot. Hindi. Masakit siya na parang sinusunog. Alam mo yung pag nag-iihaw ka or pag magpiprito tayo, di ba, kaugalian na natin yun, na halimbawa magpapainit tayo ng kawali, tapos igaganito natin yung kamay natin. Like for example, eto si kawali, igagano natin, itatapat natin yung kamay natin dun sa kawali just to check kung mainit na ba yung kawali before we put oil. Ganun. Yung feeling ng ganon na mainit, mga 10 times, ganun. Parang sobrang napapaso siya sa loob. Ganun yung feeling, kaya pulang-pula siya dyan. And then guys, hindi lang yung kamay ko yung ganun. So, nung na-notice ko yung kamay ko na parang namumula na, namamagana, and all, in-stop ko agad yung antibiotic. And then nakita ko yung tuhod ko, yung paa ko, yung talampakan ko, ang daming bukol, ang liliit na bukol na sobrang sasakit and yung feeling is same sa nararamdaman ng kamay ko. Parang may burning sensation siya, hindi siya makati. Sobrang sakit niya kahit yung hawakan mo lang, nahaplusin mo lang ba o idikit mo lang yung daliri mo, like didikit mo lang ng gano'n ng dahan-dahan, sobrang sakit niya guys. To the point na hindi ko na hindi ako makaalis dito sa kama nang walang tulong ng asawa ko. Ganun siya kasakit. Alam nyo guys, sobrang taas ng pain tolerance ko. Parang hindi ako agad-agad napapaiyak ng mga sakit-sakit na yan, yung mga masasakit na yan. Hindi ako napapaiyak niyan. Wala napapaiyak niyan. Pero nung time na yon talagang naiyak ako guys. As in, hindi ko talaga maitungtong yung paa ko, yung mga ilalim, yung talampakan ko kasi puro niyan na siya bukol and pulang-pula talaga yan siya na para siyang, alam mo yung steak na inilagay na sa kawali. Tapos, di ba mamumula-mula yan siya? Ganun na siya, ganun na yung itsura nung aking talampakan that time, guys. So, ito na nga. Since hindi na nga ako, guys, makalakad that time, nag-decide na yung asawa ko na magpa-check ako sa doktor. So, yung unang tumingin sa akin na doktor ay general medicine. And pinastop niya sa akin kung ano man yung tinitake ko. Pero nabanggit ko sa kanya guys na umiinom ako ng Visan since meron akong endometriosis. And sabi niya sa akin, wala naman daw yung, parang hindi naman siya makaka-apekto or hindi naman siguro siya yung main reason but ako may ganun. Since magdadalawang taon ko na siyang tinitake as maintenance. Kasi kung yun daw yung dahilan nung pamamaga ko, or side effect man yun nung gamot na yun, ay dapat noon pa ako nagkaroon ng mga pamamaga na na-experience ko. So, ibig sabihin, yung gamot na tinitake ko ay hindi naman siya yung dahilan, yung mga inflammation na nararamdaman ko that time. Ang ginawa niya, ni-refer niya ako sa isang pulmonologist. Hindi ko alam kung bakit. And ang sabi niya lang sa akin ay, kailangan ko daw mag-undergo sa mga laboratory tests. Kasama doon yung rheumatoid factor para i-check kung ito ba ay rheuma, ganun, or kung anong klase, bakit ako may ganun. Hindi din niya kasi masabi na side effect ng gamot, yung mga pamamagang yon since wala ako sa ibang parte ng katawan ko. Nirefer niya ako dun sa pulmonologist na yon at ang sabi niya sa akin ay yes, pulmonologist siya, pero meron siyang experience na nag-handle ng ganong klaseng kondisyon na meron ako. Pero hindi niya sinabi sa akin kung ano yung kondisyon na meron ako that time. Doon yung unang doktor. Sabi niya lang sa akin, please lang, wag kang magre-research. Lumayo-layo ka sa online. Wag mong hahanapin kung anong sakit meron ka. Please lang. Bawal mong gawin yun. Ako naman napaisip, bakit? Ano ba to? Matigas ulo ko talaga. Tigas-tigas talaga ng ulo ko. Pagdating sa bahay, nasa sasakyan pa lang ako. Nagre-research na ako, guys. Kung ano yung sakit na meron ako. Kasi malaking tanong sa isip ko yung sinabi sa akin ng doktor na yun na huwag kang magre-research ha. Huwag mong isa-search kung anong klaseng sakit meron ka. Yun. Eh di ako, parang kinakabahan ako. At the same time, ay nako-curious ako kung ano ba to? Bakit hindi ako pwede mag-research ganon? And then, late ko na siya na-realize
na kaya pala hindi niya ako pinagre-research ay para hindi ako mag-overthink. Ang kinaumagahan, bumalik ako sa ospital, nagawa ko lahat ng laboratory test ko, na-check na ng pulmonologist, yung mga lab test ko, and sinabihan niya ako, yung unang diagnosis niya sa akin ay vasculitis. Posible daw na ako ay may autoimmune disease. And then, doon ko na na-realize na kaya pala ako hindi pinagre-research nung unang doktor na tumingin sa akin ay para hindi ako mag-overthink or para hindi ako matakot. That time guys, para akong pinagsukuluban ng langit at lupa. Kasi sabi ba naman sa akin nung pulmonologist, bakit ka may ganyan? Ang bata-bata mo pa, bakit ka may ganyan? Yun yung sabi niya sa akin ganun. Eh di ako napatanong, sabi ko, Dok, bakit ano po ba to? Sabi sa akin ng doktor ay yan ay autoimmune disease. Sinabi niya sa akin ganun. Pero hindi niya pa sa akin binabanggit yung word na vasculitis. Yun yung unang diagnosis sa akin. So, niresetahan niya ako ng steroids, tapos ng pain reliever, anti-inflammatory, and then antihistamine. Yun yung mga reseta niya sa akin. And pinapablik niya ako after 3 days. So, within that 3 days na umiinom ako ng steroids, yung mga nireseta sa akin, umu-okay yung pakiramdam ko. Nawawala yung mga pamamaga. Take note guys ha, wala akong lagnat nung mga time na nakita ko yung mga pamamaga. After 3 days, bumalik ako sa doktor. Sinabi ko sa kanya na okay ako, ganon. In-extend niya yung pag-inom ko ng mga gamot ng another 2 days. So, bali 5 days ako uminom ng mga gamot na yun. Maliban dun sa steroids na parang 8 days ko ata siya tinake. After 5 days, okay yung pakiramdam ko. Akala ko guys, gagaling na talaga ako. Kasi, nahumupa na yung mga pamamaga. Okay na tong kamay ko, naalis ko na tong singsing ulit. Yung mga kamay ko okay na. Pero guys, yung mga paa ko hindi. Hindi siya totally gumaling. Nabawasan lang yung pamamaga, pero hindi siya totally gumaling, guys. So, i-insert ko ulit yung itsura nung paa ko that time. Basta, hindi siya, guys, totally gumaling. Sa sobrang kaba ko, kasi parang bumabalik yung mga original na level ng pain na nararamdaman ko. Bumabalik yung mga yung mga dating pasa na nawala na, bumabalik siya guys, bumabalik siya. Bumabalik, sobrang sasakit niya na ulit. So, ang ginawa ko, hindi talaga ako napapakali dito. After 1 week, bumalik ulit ako sa doktor. Pero hindi na ako bumalik dun sa pulmonologist ko kasi babalik sana ako dun sa pulmonologist na tumingin sa akin. Kaso that time, ay hindi na ako nakapagpa-schedule. Parang June 12 pa yung next na appointment na available. Doon sa pulmonologist. So, ang ginawa ko guys, dumirekta ako sa derma. Bakit? Nag-research na kasi ako tungkol doon sa autoimmune disease na sinasabi ng pulmonologist ko. So, pumunta ako sa derma and confirm niya sa akin na hindi daw vasculitis yung sakit ko, kundi erythema nodosum yung tawag. Ito guys, yung mga pamamaga sa ilalim ng laman ng tao. Ganun siya. Or tinatawag nilang panniculitis, ganon siya. Tinanong ko din doon sa dermatologist kung masasabi niya ba sa akin particularly yung punot dulo or pinag-ugatan na nung sakit ko. And then, she said yes, kung mag-undergo pa kami ng mas deeper na laboratory tests. Nagkaroon ako ng infection dahil sa sore throat ko and nag-take ako ng gamot. And then sinabi niya sa akin na yung penicillin daw ay pwedeng maka-trigger doon. And una sabi ko, hindi po, wala po akong allergy dyan, hindi din po ako nag-take ng penicillin. Dating ko sa bahay guys, nung chinek ko yung medicine box namin, nakita ko yung na-take kong Coamoxiclav guys, nakalagay Coamoxiclav penicillin. Doon ko na na-realize guys na siguro ko yun yung naka-trigger. Yun yung dahilan kung bakit ako mayroong mga pamamaga. Siguro ko allergic reaction ko doon sa penicillin. Hindi ko pa yun nasabi sa doktor na nakapag-take pala ako ng gamot na may penicillin dahil hindi pa ako bumabalik sa doktor sa ngayon. Since gusto ko pa ulit humingi, parang magmuha ng third opinion sa iba pang espesyalista. Just to confirm kung ito nga ba talaga ay autoimmune disease. And ano yung mga triggers, ano yung mga hindi ko dapat gawin para ma-trigger ulit yung mga pamamaga. Until now guys, so it's been, ano na ba katagal? Magto 2 months na and meron pa din ako mga inflammation sa paa.
Oo, meron pa po. Sa kamay, they are all good. So, okay na siya. Wala na, hindi na 'to siya masakit. Okay na yung mga kamay ko. Pero yung mga paa ko, meron pang mga parts na, I mean, nandiyan pa rin yung mga bukol and meron pa ding mga parte ng paa ko ang masakit, pero hindi na siya katulad noon. Mas better na ngayon kasi kaya ko na maglakad ng medyo malayo-layo. Kaya ko na din tumayo ng medyo matagal-tagal as usual. Kasi before, parang 2 minutes lang, di ko na, di ko na kaya yan. Upo na agad ako. Sobrang nararamdaman ko na yung pamamalas. Pero ngayon, parang I think mga 5 minutes na. Di ba kaya ko lang tumayo ng straight 5 minutes, ganon. And yung masakit na lang part po ay yung ibabaw mismo ng paa. And guys, I am willing na magbigay ng update tungkol dito sa sakit na 'to. And naisip ko lang talaga na i-vlog 'to, kasi napansin ko na walang masyadong nagko-content ng mga ganitong nararamdaman nila. Napansin ko na kokonti lang yung mga nagpo-post sa social media ng ganitong kondisyon. Kung meron man, kasi nagre-research din ako, parang yung mga foreigner, ganyan, nagpo-post sila sa social media ng ganitong uri ng sakit. Pero sa ating mga Pilipino, sobrang dalang. Parang meron ako nakitang nag-post tungkol sa erythema nodosum, isa lang. And then after nun, wala na ang mga kasunod. Nahiya din naman ako mag-ask ng question sa kanya kung kumusta na yung journey niya sa kanyang erythema nodosum, kung hanggang ngayon ba nag-flare up pa rin siya, gano'n na ba katagal na meron siyang gano'n, or kung bumalik pa ba yung kanyang nararamdaman. Kaya naisip ko guys na mag-film, na gawing content 'to, I mean gumawa ng video, regarding sa erythema nodosum, para kung sakali man na meron diyan, na kapwa ko nakaka-experience ng ganitong uri ng sakit, eh, at least, maramdaman mo man lang na hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo sa journey na 'to. Kaya guys, kung may mga question kayo about sa erythema nodosum, huwag kayong mahiyang mag-comment, and 'pag may free time ako ay sasagutin ko. Ingat kayo lagi, be good, bye!